Eto na nga po ang una natin topic, mga bossing. Nababanggit nga po ng mga mamamayang Pilipino na kapag daw ho, no, ang mga Duterte ang mga nagsasalita at bumuka ang kanilang bibig. Nako, iisa lang daw po ang pag-uusapan at tatalakayin. Ito po ay patayan, mga kababayan. Ngayon, sabi ko, sige nga, check natin kung ano yung mga sinabi nila, yung mga sikat o sumikat na mga sinabi nila na tungkol sa patayan ho, mga bossing. Eto nga po, no, nakita natin doon sa social media, may nag-compile na po para sa atin. Ngayon, isa-isahin lang po nating talakayin. Nandyan po sa pangunguna po ni dating Pangulong Duterte na napaka-latest po nung kanyang sinabi, mga bossing. Ito sa ano pa to, 'di ba? Kumbaga para ikampanya yung kanyang mga senador, no? Grabe, ibang klase. Paano mo naman i-expect na mananalo kapag ganito pa lang po ang maririnig niyong mga sasabihin? Ano po, doon sa kanilang pangangampanya. Kumbaga manliligaw ka ng mga botante. Tapos puro patayan yung maririnig. Okay mo, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ayan, latest po yan. At talaga namang mga kababayan, pinagdidiinan nila. Naku, yung sinabi naman ng dating Pangulong Duterte, joke lang yun. Ano? Kasi ang dating Pangulong Duterte, mahilig sa mga birong ganyan. Mahilig doon sa mga pa-joke only. Mga kababayan, Diyos ko po, sa lahat po ng sabit o sa lahat po ng kapag sumasabit ang ating dating Pangulo, lagi na lang pong ganyan ang kanilang sinasabi. Lagi na lang pong ang pantanggol nila, mga bossing, joke only. No? Biro-biro lang po. Mapagbiro ang dating Pangulo. Bakit ho patuloy na may ganyan sila at napakababaw nung kanilang ginagamit na alibay para po sa dating Pangulong Duterte? Kasi ho, mayroong mga patuloy na mga DDS na utu-uto, mga kababayan. Na konting ganyan lang, joke lang naman yun, naniniwala na ho, mga bossing. O di ho ba? Ngayon, yung sa sitwasyon ng dating Pangulo, mga kababayan, tapos isama natin yung mga issue nung 20,000 hanggang 30,000 na mga nabiktima daw po ng EJK. Sa tingin nyo po, kahit na sinabi niya na joke only lang yan, o biro-biro yan, mapapakampante o makakampante yung kung sino man na senador ang gusto niyang ipategi diyan sa joke na yan? Hindi ho, mga kababayan. Kasi unang tatatak sa isipan natin o sa isipan nung senador na mga yon, lalong-lalo na ho, yung naging kalaban o kumalaban sa dating Pangulong Duterte, itong tao na to ay may kakayahan na gawin yan. Di ba? Malay ba natin na dinadaan lang nila sa joke? Malay ba natin na banta talaga para sa mga senador yun? Nadudulas lang ang dating Pangulong Duterte kasi hindi napipigilan ang kanyang sarili. Pwede hong ganun, mga kababayan. Kaya, yung pagsasampa ng kaso ni General Torre about dyan, mga bossing, tingin ko maaari at posible, no, na maiakyat po sa hukuman, mga kababayan. Hindi kasi dapat ginagawang biro yan Ano? Hindi ho dapat ginagawang biro yan tapos gagamitin mo yung mga ganyang kataga para manalo yung mga kandidato ninyo sa pagkasenador. Mali. Hindi magandang estratehiya po. Hindi magandang strategy, mga boss. Pangit. Ano po? Yan po, yung sinabi niyang yan, ako po ay nakatunghay at narinig ko din po yan doon sa mga ibinabalita, mga kababayan. Ngayon po, dumako tayo sa ating Vice Presidente. Siyempre, no, Duterte yan. Ito po, yung paulit-ulit nilang sinasabing ngayon, ngayon, ang naratibo po nila, walang ginawang pagbabanta ang Vice Presidente. Pero isa po ako sa nakatunghay at nakapanood ng live, no? Sa Vice Presidente habang pinagbabantaan po ang buhay ng Pangulo
ni First Lady at ni House Speaker Martin Romualdez, mga bossing. At ito nga po yung kanyang sinabi. May kinausap na akong tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ano po, habulin mo. Kumbaga, ganun. No? Kumbaga, mga boss, mo, sir, kung iintindihin nating maigi, may plano. Di ba? May inutusan, may nakausap na. At yan po ay talagang pinatunayan nung 2 beses na pagkakasabi ng ating Vice Presidente na no joke, no joke. Di ba? Totoo. Yan yung sinasabi ko sa inyo no? Na sila po, pagka hindi na nila nakontrol ang kanilang sarili, nadudulas na po sila. Nailalaglag na po nila ang kanilang sarili, mga bossing. Kagaya na lang po nung sa dating Pangulong Duterte. Pwede nating sabihin na nadulas siguro ang dating Pangulo dito. Kaya na i-joke niya. No? Kaya na ibiro niya o kaya niya nasabi yung magpapatay tayo ng 15 senador para lang po pumasok sa pagkasenado o sa pagkasenador yung kanilang mga bataan po. Well, sabi nga ng ating Pangulo, hindi natin sila masisisi kung ganyan yung masasabi nila. Kung yung mga kandidato nila, hirap na hirap makapasok dahil nga naman po halata na mukhang mga pinabili lang na po ng suka. Mga bossing. O di ba? Walang mga... Diyos ko po, tingnan nyo po. Sa survey nyo na lang po tingnan kung ilan ang kanilang mga posisyon at kung makakatsamba po ba. No? Na makapasok sa Senado, mga kababayan. Malabo ho. Di ba? So, well, eto, bumalik tayo sa ating Vice Presidente. Mga bossing, may kakaharapin din pong kaso yan. Bakit ho? Ilang beses pong pinatawag sa NBI para ipaliwanag yung kanyang sinabi, hindi naman po sumipot. Diyan po sila magaling, mga bossing. Kapag kayong tipo bang actual na makakapagbitaw sila nung mga patayin ko si ganito, pumatay tayo ng ganyan, makakapagbitaw sila ng ganyan. Pero ho, eto na, kapag ka ang sitwasyon na po kailangan ipatawag at pagpapaliwanagin po sila, basit po diyan sa kanilang mga binibitawan. Ay nako, para na pong mga nawawalang parang bula. Ang dami na pong alibay, mga kababayan. Ang dami ng kesyo ganito, kesyo busy kami, kesyo may paparty kami. Di ba? Sila kapag meron silang in-issue sa ating Pangulo, kahit hindi na po dapat sila pansinin, sumasagot po ang ating Pangulo. Sumasagot po ang gobyerno, ang administrasyon. Sila, mag-i-issue o gagawa ng mga ganito, kapag pinaharap sila, wala na. Taguan na po. Ito, yung kay Baste Duterte sa ilalim ho, mga bossing. Sabi dito, pupulbusin natin ang norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City. Hindi ko sure, hindi ko narinig mismo na sinabi yan ni Baste Duterte. Pero kung ganun din na sinabi, wala hong pagkakaiba, mga kababayan. Kaya lang, dismayado lang ho ako, kay Baste Duterte, kala ko tototohanin Akala ko, buo ang loob mananampal ng general. Yun pala, wala. Mana din sa dating Pangulo. Nahahamon ng duelo, pero hindi naman pala kayang tindigan. Panghanggang buladas lang po, mga bossing.